Nalilito ka ba kung paano gamitin ang WHO' versus WHOSE? Pareho ang pronunciation ng two words na 'to, whose and whose, okay? Whose versus whose. So, mag-pre-quiz muna tayo guys. Tingnan natin kung alam natin kung paano sagutan ang mga ito. So, choose the correct word, okay? Whose, WHO''S or whose na walang apostrophe S. So, dito guys, whose keys are on the table. Number 2, who's leading the meeting? Number 3, whose laptop is this? Number 4, do you know who's speaking? Number 5, whose idea was it? So, sagutan natin guys. Pwede nyo i-pause ang video. Sagutan ninyo. Ayan, lagay ninyo guys yung may apostrophe na whose or yung walang apostrophe. Okay? So, ito ang sagot guys. So, hindi ko muna i-explain kung bakit yan ang sagot kasi tatalakayin din natin yan guys. Okay? So, ito ang sagot ay walang apostrophe S. Whose keys are on the table. Number 2, ang sagot ay who's leading the meeting. Okay? With apostrophe S. Kapag in-expand mo pa yung sentence na yan, ang ibig sabihin ay who is leading the meeting. Number 3, whose laptop is this? Okay? So, ang ginamit ay walang apostrophe S. Number 4, do you know who is speaking? Ang sagot ay WHO''S. Kapag in-expand mo yung sentence na to, magiging, do you know who is speaking? Number 5, whose idea was it? So dito guys, walang apostrophe S. Okay? So, aralin natin kung paano nga ba ginagamit yan. Guys, yung whose na may apostrophe S, at saka whose na one word, walang apostrophe, mapapansin ninyo guys na may pagkakaiba talaga. Marami dito guys na nalilito kung paano gamitin ang two words na ito. Tandaan natin na ito daw yung whose na may apostrophe S at saka yung whose na walang apostrophe, completely different yung meaning nila. Okay? They are used in different grammar situation kasi nga magkaiba yung spelling nila. Okay? Magkaiba ang spelling, pareho ng pronunciation. And guys, kahit magkamali ka lang dyan ng isang apostrophe, mag-iiba na talaga ang meaning niyan. Okay? So, dito na tayo. Sana hindi tayo masyadong malito. Ato guys yung whose, WHO, apostrophe S, versus whose na walang apostrophe, WHOSE. These two words are called homonyms, nabibilang sa tinatawag na homonyms. Ano ba yung mga homonyms? Ito daw yung mga words na mayroong parehong sound. Okay? Sound the same, have different spelling. Pansin nyo, magkaiba ng spelling. Pero, magkaiba ng meaning. Katulad din yan guys ng other homonyms na katulad ng your na may apostrophe at saka yung your na walang apostrophe. Tsaka yung there na may apostrophe, tsaka yung there, T-H-E-I-R, tsaka yung there, T-H-E-R-E. So, ang mga to guys, pare-pareho ang sounds, pero magkaiba ang spelling, magkaiba ang meaning, at magkaiba ang gamit sa isang sentence. Ganon din guys, itong two words na to. Na nabibilang sa tinatawag na homonyms, pareho ng sounds or ng pareho ng sounds kapag binasa mo, binigkas mo, pero they have different spelling and different meaning. Kaya pansinin niyo guys, itong dalawa na to ay magkaiba talaga ang meaning, magkaiba ang gamit sa isang sentence. Ito guys, dito muna tayo. WHO''S. Dalawa ang ibig sabihin nito. Kasi itong whose ay galing sa tinatawag natin na contraction. Yung two words pinag-isa, pinaiksi siya guys na two words. Kaya who is naging whose. O kaya who has naging whose. Dalawa ang meaning yan. It's either who is or who has. Depende sa pangungusap kung paano mo siya ginamit. So, ang katumbas naman yan sa Tagalog ay sino. Okay? Sino ang tatay mo? Sino ang teacher mo? Sino ang gagawa ng isang bagay? So, ibig sabihin niyan ay whose. Okay? So, eto guys, who's coming with us? Ang sagot dito guys ay
whose na may apostrophe S. Who's coming with us? Kapag in-expand yung sentence, who is coming with us? Kapag ka dito guys, ginamitan mo ng walang apostrophe, ito, ginamit mo whose, W-H-O-S-E, mamamali ka na kasi ang tinatanong kasi dito ay sino. Sino yung sasama sa atin. Kaya ang gagamitin natin dito ay W-H-O apostrophe S, who's coming with us. Or, ang ibig sabihin talaga niyan kapag hindi mo siya pinaiksi, magiging who is coming with us. Sino ang sasama sa atin. Eto guys, who's already finished. So, dito ang sagot ay yung may apostrophe S, whose. Ang ibig sabihin ay who's already finished or pag in-expand mo magiging who has already finished. Kapag ginamit mo yung walang apostrophe, mamamali ka na. Bakit? Kasi ang tinatanong dito yung gumawa ng action. Ito guys, sa parehong action. Kaya kapag pagdating sa mga tinatanong kung sino, pag ang verb ay may ing, madalas ang sagot ay whose, pero ang ibig sabihin ay who is. Okay? Pero kapag ang verb na tinatanong ay nandun na sa tinatawag natin na nasa past participle form, ito katulad nito, finish, madalas kapag ganyan is who has na ang katumbas niyan. Okay? Kaya yung W-H-O apostrophe S na sagot natin, who's already finished, ang ibig sabihin niyan ay who has already finished. Hindi pwedeng baliktad yan guys na who is already finished. Mamamali kayo dyan. Okay? Who has already finished. Yan ang tamang sagot sa number 2. Then guys, who's already finished? Pag walang apostrophe ang ginamit mo na who's, mali. So, ito yung rule guys. Kapag yung isang sentence daw ay pwede mo i-replace ng who is or who has, ang sagot ay whose na may apostrophe. Okay? Kapag hindi mo siya pwedeng i-replace, wag kang gagamit ng whose na may apostrophe. Notice something important guys. Even though it has an apostrophe, ito guys ay hindi siya kabilang sa tinatawag na possessive. Okay? This is a very common mistake. Ito guys dito na tayo sa whose na walang apostrophe. Yung W-H-O-S-E is a possessive pronoun. It shows possession that something belongs to someone. Nagpapakita daw to ng pagmamay-ari ng isang bagay. Okay? Pagmamay-ari ng isang tao. So, if the sentence talks about ownership or belonging, ayan, kapag pinag-uusapan na dito yung pagmamay-ari, ito na yung gagamitin natin, whose. Ang katumbas nito guys ay kanino. Di ba? Kapag ginagamit natin yung word na kanino, tinatanong natin sino yung nagmamay-ari ng isang bagay or isang hayop. Okay? Kaya, whose ang gagamitin natin. Dito na tayo. Example guys, whose car is parked outside? So, tinatanong dito, kanino yung nakapark na kotse sa labas? Whose house are we visiting? Ibig sabihin, kanino yung bahay na bibisitahin natin? Okay? I don't know whose idea it was to start early. Yung idea na to, gusto kong malaman kung kaninong idea. Anong idea yon? Yung mag-umpisa ng maaga. So, in all of these examples, we are talking about ownership or belonging. So, whose na walang apostrophe is the correct word. Okay? Diba madali lang guys? Ito yung tip natin guys quick tip. If you're not sure, ask yourself guys kung ano ba yung tinatanong. Am I trying to say who is or who has? Ibig sabihin ay tinatanong mo ba dito kung sino? Okay, kung sino yung gumagawa ng isang bagay o kaya kung sino yung tinutukoy tungkol doon sa sentence. So, if yes, ang gagamitin natin ay whose na may apostrophe S. Kapag hindi guys, ang gagamitin natin ay whose. So, common mistakes with whose versus whose. Ito guys, number 1, using whose na may apostrophe instead of whose na walang apostrophe for possession. So, kapag pagmamay-ari ang gagamitin, wag tayong gagamit ng whose. For example, whose bag is this? Mali. Whose bag is this? Ito yung tama. Kasi nga, we're asking about ownership. Okay? If it answers who owns this, ayan, kung sinong nagmamay-ari nito, ang gagamitin natin is yung whose na walang apostrophe. Bawal gamitin to, mamamali tayo. Number 2, using whose, okay, na walang apostrophe instead of whose na may apostrophe for contraction. So, guys, ito, tingnan natin yung example. Who's coming to the party? Tinatanong kung sino yung
pupunta sa party. So, ito hindi naman natin tinatanong yung tungkol sa ownership, so hindi yan ang sagot. Instead, ang tinatanong natin ay sino. Okay? So, whose ang gagamitin natin with apostrophe S. Ibig sabihin nun ay who is coming to the party. If you can replace it with who is or who has, tandaan natin ang gagamitin natin ay whose na may apostrophe. Number 3, adding an apostrophe to whose. So, tingnan natin na whose car is parked outside. So, may apostrophe siya. So, guys, kapag whose na may apostrophe, tapos tinatanong mo yung ownership, mali. Ang sagot ay whose na walang apostrophe. Whose car is parked outside. Tip, guys, whose never has an apostrophe. Kahit kailan daw yung whose ay walang apostrophe, dapat yan. Kasi nga, ito ay hindi contraction. Number 4, confusing WHO apostrophe S with who has versus who is. Ibig sabihin nito, guys, kahit na ito ay WHO apostrophe S, hindi naman laging ang ibig sabihin niya ay who is or who has, okay? Dalawa ang meaning niyan. So, depende sa sentence. Tignan natin, katulad ng sinabi ko kanina, kapag ka-action, yung action or verb yung tinatanong kung sinong gagawa ng isang action, tignan natin kung ano yung form ng sentence natin. Madalas kasi pag ing, di ba? Pag ing, ibig sabihin na ay who is. Okay, katulad nito. Ito, may ing yung verb. So, ang tanong natin ay who is. Who is coming to the party. Tapos kapag ang verb naman, madalas kapag nasa sa past participle of the verb, ito nagtapos sa ed, katunayan na past participle na yung verb na yan, hindi pwedeng ang ibig sabihin niyan ay who is, kung hindi, who has finished. Okay, who has finished. Then dito guys, ang other example natin, who's your teacher? So, tinatanong kung sino yung teacher. Hindi naman pwedeng who has your teacher. So, mamamali tayo. Okay? Sino yung teacher mo? So, ibig sabihin ay who is. Okay? So, ang mistake natin dito guys, nakakalimutan natin na yung whose with apostrophe S ay pwedeng ang ibig sabihin niya na who is or who has. Depende sa context ng sentence. Number 5, using whose na walang apostrophe with verbs instead of nouns. So, tingnan natin dito guys kung ano yung tinatanong. Kasi madalas kapag action or verb yung tinatanong, sino yung gagawa ng action, ang dapat na sagot dyan ay whose. Okay? Whose. Hindi yung whose na walang apostrophe. So, madalas guys, kapag gumamit ka ng whose na walang apostrophe, tinatanong dyan tungkol sa possessive noun o kung sino yung nagmamay-ari ng isang bagay. Number 6, confusing informal speech with formal writing. So, kapag ka tayo nakakarinig ng word na whose, tapos kapag ka sinulat na natin, hindi na natin alam kung may apostrophe ba yung tinutukoy o wala. So, informally guys, people sometimes say whose bag, which is wrong. Kapag ka sinulat nila kung ano yung narinig nila. So, tandaan natin, ano ba yung tinatanong? Kasi kapag ownership, whose ang gagamitin natin. Okay? So, ito na naman yung quick tip. Pag possession or pagmamay-ari, whose. Walang apostrophe S ang gagamitin. Kapag ka may apostrophe ang ginamit mo, nagpapakita ng possession, mali na. Okay? Pagdating naman sa contraction na whose, okay? Dalawa ang ibig sabihin niya, who is or who has, okay? So, for example, who's coming? Hindi naman pwedeng who has coming. So, ang ibig sabihin nito guys, pag who's coming, nagtapos sa ing, ibig sabihin na who is. Pag who's finished naman, ayan, nagtapos sa ed, nasa past participle yung verb. Ibig sabihin na who has. Sometimes guys, ang paggamit ng whose ay nakadepende sa context ng sentence. Okay? So, wag tayong mamamali dyan guys. Okay? So, ito guys yung ating mini quiz. Itong mini quiz natin guys, you can pause the video if you want. Okay, so 1 to 12 only yan. Then, sagutan natin, fill in the blank with whose, WHO apostrophe S, or whose na WHOSE. So, ito na yung sagot. Whose na may apostrophe S, who's going to pick up the kids from school today. So, guys, may verb dito, nagtapos sa ing.
Ibig sabihin niya na who is going to pick up the kids from school today. Okay, number 2, I met a woman whose daughter studies at my university. So dito may binabanggit na woman, tapos yung woman meron daw siyang daughter. So parang pag tinagalog mo 'to, na-meet ko or nakilala ko yung babae na yung anak niya ay nag-aaral din sa university kung saan ako nag-aaral. So, ayan yun. So, explanation guys, showing possession. Daughter belongs to the woman. Okay? So, whose ang gagamitin without apostrophe S. Okay? So, number 3, do you know whose car is blocking the driveway? So, kanino ba yung car na naka-block dun sa driveway? Okay? So, whose ang gagamitin kasi nagpapakita ito ng ownership. Number 4, who's been using my charger without asking. So, may salitang been, okay, yung be verb na be ay nandun sa past participle. Kaya ang ibig sabihin nito ay who has. So, ibig sabihin niya na who has been using my charger without asking. Sino yung gumagamit ng aking charger nang hindi nagpapaalam? So, ito guys, talking about an action. Whose ang gagamitin natin. W-H-O apostrophe S. Number 5. So, number 5, ang sagot dito guys ay whose. Okay? W-H-O-S-E. So, no apostrophe kasi nagpapakita ito ng possession of the class. Kaninong klase ba yon? Doon sa teacher. Okay? She's the teacher whose class I joined last semester. Number 6, who's ready to order? Sino ang naka-ready na mag-order? So, ibig sabihin niya na who is ready to order. Sino na ang naka-ready na mag-order. Number 7, I don't know whose idea this was, but it's brilliant. So, the idea of whom is this? So, showing possession of the idea. Kanino ba yung idea na yon? Kaya, whose ang gagamitin natin. Kasi nga nagpapakita siya ng pagmamay-ari ng idea. Kaya, whose, walang apostrophe S na whose ang gagamitin. Who's coming with us to the meeting later? Sino ang sasama sa amin sa meeting mamaya? So, dito guys, natin na verb na coming, nagtapos sa ing. Kaya ang ibig sabihin ng whose dito ay sino. Okay? Na kapag in-expand mo, magiging who is. Hindi siya who has. Bakit? Kasi yung verb na nagtatapos sa ing. Kaya who is ang gagamitin natin. Or whose na may apostrophe S. Okay? Who's coming with us to the meeting later? Number 9, ang sagot dito ay whose na walang apostrophe. He's the neighbor whose dog keeps barking at night. So, pinapakita dito na yung neighbor na yon, yun ang nagmamay-ari ng aso. Showing possession of the dog, kaya whose ang gagamitin natin. Okay? So, tinutukoy mo siya yung may-ari ng aso na laging tahol ng tahol tuwing gabi. Yan ang ibig sabihin yan. Can you tell me whose turn it is to present? So, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino na ang magpe-present? Okay, sino na yung nakatoka na mag-present? Okay, yung turn, sino tinatanong, kung kanino. Okay, kanino na yung toka para sa pagpe-present. Okay, kaya ang sagot dito ay whose na walang apostrophe S. Bakit? Dahil ito ay asking about ownership. Ownership tungkol dun sa turn. Okay, kanino na nakatoka, ibig sabihin. Number 11, who's left their umbrella in the office? So, dito guys, sino daw yung nakaiwan ng payong sa office? Dito guys, kasi yung verb natin ay nandun na sa past participle, okay? Kaya, ang ibig sabihin ng who's dito ay who has, okay? Who has left their umbrella in the office? Talking about action, anong action yon? Yung pag-iwan, okay? Naiwan, left. Kaya, whose na may apostrophe S ang sagot. She is the friend whose advice I always trust. Ito guys, pinapakita yung ownership ng advice, okay? Tapos yung advice na to ay pagmamay-ari.
Yung advice na 'to ay it belongs to the friend na tinutukoy dito, okay? She's the friend whose advice I always trust. So, ito guys yung ating quick recap. Tandaan natin dito, ang sagot sa number 1 ay whose. Whose keys are on the table. Bakit whose? Walang apostrophe S. Kasi nga, it shows possession. Pinapakita dito na tinatanong mo sino yung nagmamay-ari ng susi. Okay? Number 2, who's leading the meeting? Ibig sabihin ay sino ang mangunguna ng meeting. Okay? So, ibig sabihin na who is, okay, who is leading the meeting. Contraction of who is. Ito guys ay tinatanong sino yung gagawa ng isang action. Kaya who's ang gagamitin? WHO with apostrophe S. Then, dito naman whose laptop is this? Again, it shows possession. Tinatanong kung sino yung nagmamayari ng laptop. Kaya again, ito yung sagot natin. Whose WHOSE. Next, do you know who's speaking? Kilala mo ba kung sino yung nagsasalita? Tinatanong mo yung tao. Kaya ang ibig sabihin niya ay sino. Sino yung nagsasalita? Kaya whose ang gagamitin? WHO apostrophe S. Whose idea was it? Oh, it shows possession. Tinatanong mo kaninong idea. Okay? So, ang katumbas ng whose kanino. Kaya whose ang sagot dito sa number 5. So, ito na tayo guys. Using whose and whose para sa ating English-Tagalog translation. So, alam nyo na kung paano gamitin yung WHO, apostrophe S, whose, and WHOSE, whose. Okay? So, pag sinabing WHO apostrophe S, ang katumbas niya ay who is or who has, na ang katumbas sa Tagalog ay sino ang. Pag sinabi nating WHOSE, ang ibig sabihin naman yan ay kanino. Pero dito muna tayo sa whose na may apostrophe S. Pag sinabing who's joining the team today, sino ang sasali sa team ngayon? Who's responsible for this task? Sino ang responsable sa gawain ito? Who's excited for the party? Sino ang excited sa party? Who's bringing the snacks? Sino ang magdadala ng merienda? Who's read the new book already? Sino na ang nakabasa ng bagong libro? Guys, tandaan natin yung salitang read dito. Hindi pwedeng read. Kasi nga, ang pinakaano nitong whose, ang ibig sabihin niya na ay who has. Okay, who has read the new book already? Kasi may word na already, ibig sabihin tapos nang nabasa. Okay, kaya who has ang sagot dyan. Tapos yung verb na to guys, nasa past participle. So, read na ang basa dyan. Who's finished their homework? Ibig sabihin niya na ay guys, nasa ED na siya, past participle yung verb. Kaya ang katumbas niya na ay who has. Okay, who has finished their homework? Sino na ang nakatapos ng kanilang takdang aralin? Okay? So guys, mapapansin ninyo guys, eto, pag ang verb ang tinatanong kung sino yung gagawa ng action, sino yung gumawa ng action, tingnan niyo yung verb kapag nasa ing, ang ibig sabihin ng who's dyan ay who is. Kapag ang verb na kasunod naman, guys, nasa past participle, who has naman yan. Okay? Kapag verb ang tinatanong. Pero paano kung tinatanong sino yung excited? Guys, ang pagkakagamit dito sa ed na to ay hindi siya verb, kung hindi adjective. Kaya ang katumbas nito guys ay who is excited. Hindi who has excited Who has excited, hindi. Who is excited. Sino ang excited. Okay? Who's bringing ing, kaya who is ang ibig sabihin. Who has read, na banggit ko rin kanina. Ganon din to. So, sana hindi kayo malito guys Next guys, do you know who's standing at the door? Guys, may ing kaya ibig sabihin niya na who is. Okay? Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa pinto? Next, who's asking for help? Ayan, may ing na naman kaya who is. Ibig sabihin, sino ang humihingi ng tulong? Okay, who is. Who's responsible? Guys, tinatanong dito sino yung responsable. Kaya hindi pwedeng who has yan. Kaya who is. Ibig sabihin yan, sino ang responsable sa kalat sa kusina? Who is responsible for the mess in the kitchen? Who sent the email? Sino ang nagpadala ng email? Guys, sent, nasa past participle na yung ating verb. Kaya ang ibig sabihin nito ay who has. Okay, who's coming? May ing, kaya ibig sabihin niya who is. Who is coming to the park this afternoon? Sino ang pupunta sa park ngayong hapon?
Who's leading the discussion? So, who is, ibig sabihin yan. Who's driving the van tomorrow? Sino ang magdadrive ng van bukas? Okay, sino ang magmamaneho ng van bukas? Next, who's taking care of the pets? Ibig sabihin na who is. Okay, who is taking care of the pets? Sino ang mag-aalaga ng mga alagang hayop? Who's already finished reading the article? Ibig sabihin nito ay who has already. Okay, who has already finished reading the article? Sino na ang nakatapos magbasa ng artikulo? Who's borrowed? Ibig sabihin niya na ay who has borrowed. Okay, who has borrowed my notebook or who's borrowed my notebook? Sino ang nanghiram ng notebook ko? Who's explaining the new rules? Sino ang nagpapaliwanag ng mga bagong patakaran? Okay, who is explaining or who's explaining the new rules? Ato guys, number 18, ibig sabihin na who is. Okay, who is or who's planning the event? Sino ang nagpaplano ng event? Guys, again, nasa past participle, ang ibig sabihin nito ay who has. Okay, who has eaten the last piece of cake or who's eaten the last piece of cake? Sino ang kumain ng huling peraso ng cake? Ito guys, nasa past participle ulit. Kaya, ang ibig sabihin ng who's ay who has, okay, who's joined the online class today? Sino ang sumali sa online class ngayon? Dito naman tayo guys sa kanino na ang katumbas sa English ay whose. Okay, whose notebook is on the desk? Kanino ang notebook sa mesa? Whose umbrella is this? Kanino ang payong na ito? Whose bicycle is parked near the gate? Kanino ang bisikleta na nakaparada malapit sa gate? Whose jacket did you borrow? Kanino ang jacket na hiniram mo? Number 5, whose shoes are left in the hallway? Kanino ang sapatos na naiwan sa hallway? Whose idea was to organize the trip? Kanino ang idea na mag-organisa ng trip? I met a man whose son is a musician. Nakilala ko ang isang lalaki na ang anak ay musikero. That's the teacher whose class we enjoyed the most. Iyon ang guro na pinaka-nasiyahan kami sa kanyang klase. The student whose bag was lost reported it to the office. Iniulat ng estudyanteng nawawala ang bag. Ang insidente sa opisina. Whose garden are we visiting this weekend? So, kanino ang garden na bibisitahin natin ngayong weekend? So, guys, ilalagay ko na lang ang link sa description o kaya dito sa sa comment section yung link ng ating ginamit ngayon. Para guys, kahit hindi kayo magsulat sa inyong notebook, ayan, pwede ninyong i-download ito sa inyong mga cellphone or sa inyong mga gadget. Okay, para anytime pwede ninyong balik-balikan. Ayan. O, di ba madali lang intindihin, guys. Ayan. Thank you so much, guys.